Bumubagsak ang Iran at alam ito ng mga opisyal ng rehimen. Sa loob ng mga dekada, sinabi ng Islamikong Republika na hinding-hindi sila hihingi ng tulong. Ibinatay ng rehimen ang pagkakakilanlan nito sa doktrina ng sariling kakayahan, ekonomiyang paglaban, at ang pahayag na kayang tumayo ng Iran mag-isa laban sa mundo kung kailangan. Ganyan na panatili ng Islamikong Republika ang kapangyarihan kahit may parusa at galit ng mamamayan sa rehimen. Ngayon, binago na ng digmaan at blockade ng US ang lahat. Kahapon, tumakbo sa Russia ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran para humingi ng tulong kay Vladimir Putin na hindi rin maprotektahan ang sariling mga refinerya. Gusto ng Iran ng tulong ng Russia para mabuhay. Bago tayo mag-usap tungkol sa papupulong ng Russia at Iran, ipapakita ko muna ang inilabas ni Pangulong Trump kaninang umaga. Sinabi ng Iran na sila ay nasa kalagayan ng pagbagsak. Gusto nilang buksan natin ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon, habang sinusubukan nilang ayusin ang kanilang posisyon sa pamumuno, na sa tingin ko ay magagawa naman nila. Ngayon, ang sinasabing pagbagsak ni Trump ay tumutukoy sa krisis sa ekonomiya ng Iran at blockade ng US na humahadlang sa pangunahing kabuhayan ng bansa. Mahigit 2 linggo nang hindi normal ang kalakalan sa Iran. Walang export at import na nangyayari. May bagong satellite data na nagpapakitang masikip na ang mga pantalan ng Iran dahil hindi makalis ang mga barko sa katubigan ng Iran. May blockade sa Gulf of Oman. Pwede mag-load ang barko sa mga pantalan ng Iran at tumawid sa Strait of Hormuz, pero hindi na makakaalis mula ron. At iyan ang dahilan kung bakit nagiging masikip ang Gulf of Oman, lalo na sa karagatan ng Iran. Para sa ekonomiya ng Iran, ang blockade ay may dubling epekto, kaya naipit sila sa magkabilang panig. Una, wala silang kita, dahil umaasa sila sa export na ngayon ay hindi na lumalabas. Pangalawa, wala ring pumapasok na import. Maraming pagkain sa Iran ang umaasa sa mga import mula sa ibang bansa. At ngayon, hindi na yon pumapasok. Kaya naman naipit ang ekonomiya mula sa magkabilang panig. At talagang natatakot na ang mga opisyal ng Iran. Tingnan mo itong bagong ulat. Nababahala na ngayon ang mga opisyal ng Iran na muling magsimula ang mga protesta. Kahapon, nagpulong ang kataas-taasang pambansang konseho ng seguridad ng Iran para talakayin ang lumalaking alalahanin ng mga ahensya ng seguridad sa posibleng muling pag-usbong ng protesta noong Enero. Ipinatawag ang pagpupulong dahil sa ulat ng intelihensya at pagsusuring, nagbabala ng posibleng kaguluhan sa mga susunod na araw. Ayon sa impormasyon, naniniwala ang mga opisyal sa Iran ng hirap sa ekonomiya gaya ng pagtaas ng presyo, kawalan ng trabaho, at pinsala sa petrochemical at bakal na industriya ang posibleng maging pangunahing mitya ng muling protesta. Ayon sa pagdataya sa pagpupulong, maaring di kayanin ng ekonomiya ng Iran ang mahigit 6 hanggang 8 linggo ng blokadang pandagat ng US. Lililinawin ko lang. Ang pagdatayang ito ay mula sa pananaw ng Iran, kaya mas positibo ang tingin nila rito. Bukod pa rito, tumutukoy ito sa ekonomiya ng Iran, hindi sa mga lumang kwento na napag-uusapan natin kamakailan. May bago akong datos tungkol sa imbakan ng langis ng Iran at kung kailan ito maubos. Pero tapusin muna natin ang ulat na ito. Tulad ng maaring natatandaan ng ilan sa inyo, nagsimula ang blokada ng US noong Abril 13. Ibig sabihin, mahigit 2 linggo na itong umiiral na yon. Hindi kayang tiisin ng Iran ang ganitong pagsasara ng ekonomiya. Ngunit hindi lang ito ang nagpapahirap sa kanilang ekonomiya. Isa pang malaking alalahanin na tinalakay sa pagpupulong na ito ay ang halos tuluyang pagkawala ng internet sa Iran. Ayon sa mga opisyal ng seguridad ng Iran, ibig sabihin mga taong nagtatrabaho para sa rehimen, ayon sa kanila, ang pagkawala ng internet ay nag-iwan ng halos 20% ng mga manggagawa, lalo na yung mga nagtatrabaho online na halos walang trabaho. Wala silang magawa. Ibig sabihin, 2 milyong tao pa sa pribadong sektor ang maaring mawala ng trabaho dahil sa pagkawala ng internet. Ngayon, paalala lang para sa lahat ng hindi nakakasubaybay, ang internet sa Iran ay patay na ng mahigit 2 buwan ngayon. Lumagpas na tayo sa 60 araw. Halos lahat ng Iranian, o 99.9%, ay hindi nakakagamit ng internet o nakakakonekta sa ibang bansa. Higit 70 milyong tao yan. Sapat na yan para malaman mo kung sino talaga ang kinatatakutan ng mga opisyal ng Iran. Ayaw ng rehimen na makakonekta ang mga Iranian sa mundo at sa isa't isa dahil alam nilang muling magsisimula ang protesta at di nila kayang maulit ang nangyari noong Enero. Ilang araw na lang ay muntik nang mawalan ng kapangyarihan ng rehimen at iyan mismo ang dahilan kung bakit handa silang isakripisyo ang kanilang ekonomiya. Handa silang isakripisyong lahat para manatili sa kapangyarihan.
Balik tayo sa papupulong sa Iran, kung saan napagpasyahan ng mga ahensyang pansiguridad na hindi na mapipigilan ang mga pampublikong protesta at magsisimula na uli ang mga ito. Ang tanging hindi tiyak ay kung kailan muling magsisimula ang mga ito. Hindi nila alam kung kailan ito mangyayari. Maring bukas na ito mangyari, maring pakalipas pa ng ilang buwan. At yon ang bagay na kinababahala nila. Kaya napapanik ang mga opisyal ng rehimen at naghahanap ng kahit anong solusyon para kahit paano ay makahinga sila. Kahapon, tinalakay natin ang panukala ng Iran sa Estados Unidos. Nabuksan muli ang kipot ng Hormuz, kapalit ng pagtanggal ng US naval blockade. Ayon sa Estados Unidos, walang sasay ito dahil nagsimula ang digmaan sa ambisyon ng Iran sa nuklear at walang negosasyon hanggat hindi ito tinutugunan ng Iran. Hindi interesado ang Estados Unidos tumulong sa Iran habang nahihirapan ito at ngayon naunawaan na iyon ng Iran. Dahil dito, matapos ipadalang panukala sa Estados Unidos, agad pumunta ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran sa Rusya para humingi ng tulong kay Putin. Bago natin talakay ng ginawa niya sa Rusya, paalala lang na i-like at mag-subscribe. Tuwing nababanggit ang Rusya, may Russian bots na nagda-downvote ng ating videos. Ibig sabihin, malaking tulong ang suporta mo para labanan yon at makatulong sa algorithm. Kaya kung di ka pa subscribed, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Balik tayo sa paksa. Makikita sa screen ang footage mula media ng Estado ng Rusya ng pagdating ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran sa St. Petersburg para makipagkita kay Putin. Ngayon, may bagong footage na nagpapakita na nagkita at nag-usap sila bago ang 2 oras na closed-door meeting. Ngayon, ang nakakatawang bahagi ay bago pa ang meeting, nilinaw ng Tehran na, hoy, ang mga Iranian diplomat ay hindi pupunta sa Russia para humingi ng limos. Hindi ko alam kung bakit nila nilinaw yon, pero sa tingin ko, hindi maganda magsimula ng meeting sa, oy guys, hindi kami nandito para magmakaawa. Nandito kami para makipag-ugnayan dahil kayo ang partner namin. Pero sa tingin ng mga Iranian, hindi ginagawa ng Russia ang dapat nitong gawin. Nang sinalakay ni Putin ang Ukraine, malaki ang tulong ng Iran sa Russia. Nagbigay sila sa Russia ng mga Shahed drone, mga ballistic missile, at nagpadala pa ng mga Iranian na inhinyero sa Russia para magtayo ng mga pabrikang gumagawa na ngayon ng mga Shahed drone para sa Russia sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Hindi nasuklian ng Russia ang pabor ng Iran nung kailangan nila ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi tumutulong ang Russia. Tumutulong pa rin sila. Napag-usapan na natin ang pagdaan ng Russian satellite sa US bases noong digmaan, bago ang tigil putukan at ilang araw lang matapos yon. Nagagawa ng Iran na targetin ang base ng US o apartment gamit ang coordinates mula sa Russian satellite. Dahil dito, naipoprograma nila ang kanilang mga drone. Nagkaroon ng pag-atake na nagdulot ng malaking pinsala. Kaya tinutulungan talaga ng Russia ang Iran hanggat kaya nila. Pero gaya ng alam nyo, medyo abala si Putin sa Ukraine. Kaya hindi niya naibibigay ang tulong na labis na kailangan ng Iran. Kaya magiging interesante kung anong mangyayari, kung ano ang lalabas sa pagpupulong na ito. Tulad ng sinabi ko, may 2 oras na pagpupulong na isinagawa sa likod ng saradong pinto. Kaya hindi natin eksaktong alam kung ano ang napag-usapan. Interesante na kasama sa meeting ang pinuno ng Russian Security Services. Ganito rin ang nangyari noong nakaraang taon, sa 12 araw, na digmaan na magpunta ang delegasyon ng Iran sa Russia para pag-usapan ang digmaan. Maraming bagay na pag-usapan nila ng palihim sa likod ng saradong pinto. Ibig bang sabihin ng pagdalo ng pinuno ng seguridad sa pagpupulong ay pinag-usapan ng Iran ang posibleng gagawin kung muling sumiklab ang digmaan? O baka ako lang ang nag-iisip nito? Hindi natin alam, ngunit malalaman natin kung may mangyari sa hinaharap. Sinusubukan kong huwag pansinin ang sinasabi ng mga opisyal mula Russia, China o Iran at mas inuuna ko ang kanilang mga ginagawa. Kung tutulong man ang Russia sa Iran sa inaharap, doon natin malalaman ang tunay na napag-usapan sa papupulong. Sa ngayon, based sa pahayag ng magkabilang panig, hindi naman ito masyadong interesante. Walang ibinahaging detalye kung anong napag-usapan o kung anong mahalaga. Pero sigurado akong malalaman din natin ito balang araw. Ngayon, isa pang problema ng Iran ay ang imbakan ng langis. Ayon sa ulat ng Kepler kahapon, tinatangtian nito kung gaano pa katagal-tatagal ang natitirang imbakan ng Iran. Ang Kepler ay pandaigdigang kumpanya ng pananaliksik na nagbibigay ng datos sa malalaking kumpanya ng langis, kaya mahalaga ang kanilang sinasabi. At tinatantya nila na ang Iran ay may sapat na hindi nagagamit na imbakan para tumagal ng mga 12 araw o maaring umabot hanggang 22 araw. Kaya wala silang eksaktong bilang. Dahil, gaya ng hula nyo, hindi nagiging bukas ang Iran tungkol sa imbakan na meron sila. Pero gayon pa man,
base sa lahat ng alam natin tungkol sa Iran bago nagsimula ang digmaan na ito. Tansya ng Kepler, baka hanggang 22 araw lang sila at sobrang optimistiko na yon. Nagbahagi sila ng interesante. Sa kanilang pananaliksik, wala pa silang nakita na tanker na nakaiwas sa US blockade sa Gulf of Oman. Kahit pinupuno ng Iran ang mga tanker, hindi nila ito na ipapadala sa mga customer. Kaya naiipit ang mga ito sa Persian Gulf o Gulf of Oman. At tandaan, dito ko gustong linawin dahil maraming maling impormasyon na kumakalat. Ang blockade ay para lang sa mga tanker at barko na papasok o lalabas ng mga pantalan ng Iran. Hindi mahalaga kung anong bansa pagmamayari ang barko. At pangalawa, ang linya ng blockade ay nasa labas ng Gulf of Oman. Nasa mismong hangganan nito ng Gulf of Oman at Arabian Sea. At mahalaga yon dahil marami tayong nakikitang ulat na nagsasabing, "Uy, may Iranian tanker na tumawid lang sa Strait of Hormuz." Walang pinakaiba dahil hindi naman binoblockade ng US ang Strait of Hormuz, kaya walang epekto. Pwede pa rin silang magpunta sa Iranian port, magload ng langis, at tumawid sa Strait of Hormuz. Pero naipit sila sa Gulf of Oman at hindi na nakalabas. At pangalawa, kung ang isang tanker ay, sabihin na nating pupunta sa isang Saudi port o Iraqi port o kahit anong iba pa, alam mo na, alin mang bansa sa Gulf. Sa totoo, hindi binoblockade ng Estados Unidos ang tanker na yon. Malaya itong pumunta kahit saan. Kung may nakakalusot na tanker, hindi ibig sabihin na bigong blockade ng US. Isa pang paraan para sukatin ang bisa ng blockade ay gamit ang satellite images. At mas partikular, tumutok tayo sa kung gaano karaming barko ang nagkakumpulan sa Gulf of Oman dahil kumukuha sila ng lanis mula sa mga pantalan ng Iran, tumatawid sila sa kipot ng Hormuz, pero naipit sila, hindi sila makalabas. Makikita sa satellite image na mahirap talaga itong makita. Pero kung ipapost mo sa computer o malaking screen, makikita ang ilang puting tuldok sa tubig ng Gulf of Oman. Ang mga puting tuldok na yon ay mga tanker na palutang-lutang lang sa Gulf of Oman dahil sinasabihan sila ng US Navy na, "Hoy, kung susubukan niyong suwayin ang blockade, hindi ito magiging maganda para sa inyo." Kaya ang ilan sa mga tanker na ito ay sumusubok pa rin. Nakatanggap sila ng mensahe sa radyo mula US Navy at agad silang bumalik. Nagpapalipas lang sila ng oras sa Gulf of Oman habang tumatagal ang 2 linggong blockade na posibleng magpatuloy hanggang may kasunduan sa kapayapaan. Ngayon, mukhang maghahain muli ng panibagong plano ng kapayapaan ng Iran sa Estados Unidos matapos tanggihan ng US ang naunang alok kahapon. Ayon sa source, maghahain ng Iran ng binagong panukalang kapayapaan sa ilang araw. Inaasahan ng mga tagapamagitan sa Pakistan na maglalabas agad ang Iran ng alok. Tinanggihan ng Estados Unidos ang naunang plano dahil sa pagpapaliban ng mga pag-uusap tungkol sa nuklear. Kumukonsulta ang ministro ng ugnayang panlabas sa pamunuan sa Tehran. Ngunit mahirap at mabagal ang komunikasyon sa pinakamataas na liderato ng Iran. Mananatiling pabago-bago ang proseso at nakadepende ito sa binagong mga kondisyon ng Iran. Kahapon, buti na lang ay nagbigay ng unang panayam si kalihim ng Estado Marco Rubio mula nang magsimula ang tigil-putukan. Sa panayam, tinalakay niya ang mga isyung nagpapabagal sa kasunduan sa Iran. Pakinggan natin. Ano po ang nakikita ninyong pangunahing hadlang sa pagkakaroon ng kasunduan sa pamahalaan ng Iran? Sa totoo lang, bukod sa katotohanan pinamumunuan ng bansa ng mga radikal na Shia na kleriko, malaking hadlang ngayon. Ang isa pa ay malalim ang pagkakabahabahagi nila sa loob. Sa tingin ko, dati pa ito, pero mas halata na ngayon. Ang pinakamagandang paraan para maintindihan ng Iran ay isipin mo mayroong isang uring pampolitika. Na yon, sa tingin ko, tingnan mo, madalas pinag-uusapan ng mga tao ang mga moderado at mga matitigas ang paninindigan. Sa Iran, lahat sila ay matitigas ang paninindigan. May mga matitigas ang paninindigan na naunawaan na kailangan nilang pamahalaan ng isang bansa at ekonomiya. At may mga matitigas ang paninindigan ding lubusang inuudyukan ng teolohiya. Hindi lang mga opisyal ng IRGC ang kabilang sa mga matitigas ang paninindigang inuudyukan ng teolohiya, kundi pati ang kataas-taasang pinuno at ang konsehong nakapaligid sa kanya. Naniniwala ka bang buhay pa si Mustafa Hamedeh, ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran? Sa tingin namin, may palatandaan na buhay pa siya at sinasabi rin nila ito. Wala kaming ebidensya na patay siya. Pero ang tanong, kapantay ba ng kanyang ama ang kredibilidad niya? Alam natin na sa loob ng maraming taon, o kahit ako, alam po na sa loob ng maraming taon, may mga internal na debat sa Iran tungkol sa pagpili ng susunod na pinuno at kung dapat ba itong maging namamana. Dapat ba itong ganito? Marami ang tumututol dyan. Kwalipikado ba siyang gampanan ng tungkulin bilang kataas-taasang pinuno dahil taglay niya ang mga kredensyal bilang kleriko? Siya rin ba ang nagdedesisyon? O may ibang tao ba na kumakatawan sa kanya na halos kumokontrol ng 70% ng lahat at siya talaga ang gumagawa ng mga desisyon para sa kanya? Hindi natin alam ang mga sagot sa mga tanong na ito.
Ngayon, nagiging interesante ang sitwasyon, lalo na ukol sa kataas-taasang pinuno dahil magkahalo ang mensahe na tatanggap natin mula sa Iran. Gaya ng napag-usapan ilang araw na ang nakalipas, nagdaos ang IRGC ng event sa malaking lungsod sa Iran kung saan inilagay nila ang larawan ng bagong kataas-taasang pinuno sa mural bilang pag-alala sa mga namatay sa digmaan. Medyo nakakalito yon, lalo na kaganapan nito ng IRGC. Ngunit ayon sa Iran, ang kataas-taasang pinuno ay nasugatan, ngunit buhay pa. Ngayon, kahapon, nakakuha tayo ng kaanting dagdag na impormasyon tungkol doon at nakuha natin ang impormasyong iyon mula kay Putin. Ipinahiwatig ni Putin sa pagpupulong nila ng ministrong pandabas ng Iran na may natanggap siyang mensahe mula kay Mojtaba Hamideh, ang bagong kataas-taasang pinuno na hindi pa nagpapakita sa publiko. Sabi niya, iparating mo sa kataas-taasang pinuno ang aking pasasalamat para sa kanyang mensahe at pinakamabuting pagbati para sa kanyang mabuting kalusugan. Ngayon, pakiramdam ko ay isang nakasulat na mensahe ito, hindi isang tawag o video call. Dahil bakit sasabihin ni Putin na iparating ang aking pasasalamat sa kanyang mensahe at hindi salamat sa tawag o iba pang katulad nito? Na kung ito nga ay isang liham o kung anuman, nag-iwan talaga ito ng maraming pagdududa kung buhay pa ba ang kataas-taasang pinun o hindi. Kahit sino ay pwedeng magsulat ng mensahe at magkunwaring galing ito sa kataas-taasang pinuno at hanggang ngayon ay wala pa tayong nakikita o naririnig mula sa kanya. Balikan natin si Rubio. Naitanong din sa kanyang panukala ng Iran na tinukoy natin kahapon. Napag-usapan muna ang State of Hormuz at blockade, tapusin ang digmaan, at saka na lang talakay ng nuclear sa hinaharap. Parang sinasabi ng mga opisyal ng Iran na yung tungkol sa nuclear, hindi naman malaking bagay yon. Pag-usapan na lang natin yan pagkatapos nitong blockade at iba pa. Ito ang sagot ni Rubio. Pakinggan ninyo. Batay sa ulat, inaalok ng Iran na buksan ang mga kipot, ngunit nais muna nilang ipagpaliban ng usapan sa kanilang nuclear program. Tinatanggap ba ito ng administrasyon ni Trump? Mula hindi ako magugula tungkol sa magiging desisyon ng Pangulo ukol dito. Sapat nang sabihin ang issue sa nuclear ang dahilan kung bakit tayo narito sa simula pa lang. Kung ang Iran ay isang radikal na bansa na pinapatakbo ng mga radikal na tao, alam mo, magiging problema pa rin yun. Pero sila ay revolusyonaryo. Sa esensya, sila ay naghahangad na palawakin at i-export ang kanilang revolusyon. Hindi lang sa ginagawa nila sa Iran, kaya sila kasama ng Hezbollah sa Lebanon, kaya sinuportahan nila ang Hamas, kaya sinuportahan nila ang mga milisya sa Iraq. Hindi lang nila gustong duminahin ang Iran, gusto nilang duminahin ang buong reyon. Isipin mo kung may sandatang nuclear sila. Tignan mo, ginawa nila sa mga kipot parang ekonomikong sandatang nuklear na ginagamit nila laban sa mundo at ipinagmamalaki pa nila ito. Naglalagay sila ng mga billboard sa Tehran na ipinagmamalaki na kaya nilang bihagi ng 20% o 25% ng enerhiya ng mundo. Paano kung magkaroon ng sandatang nuklear ang mga taong yon? Bihag nila ang buong reyon. Napag-usapan na natin ito sa channel. Isipin ng isang bansa na kayang atakihin ang sarili nitong kaalyado. Dapat kaalyado ng Iran ang Qatar. Kaalyado pa rin ng Iran ang Oman hanggang ngayon. Sa pananaw ng Islamic Republic, hindi ito mahalaga dahil itinuturing nilang banta sa kapangyarihan at kaligtasan ng digmaan. Kaya handa silang sunugin ang buong rehiyon para lang mabuhay. At yan ang dahilan kung bakit nila inatake ang sarili nilang mga kaalyado. Tinatarget din nila ang mga sibilyang tanker at barko sa internasyonal na katubigan. Naghasik ng terorismo ang Iran dahil akala nila katapusan na ng kanilang rehimen. Isipin mo ang isang rehimeng, gaya niyan na may sandatang nuclear, walang ligtas sa mundo. Ngayon, tinanong si Rubio kung seryoso ang Iran sa kasunduan o nabaliw na ang kanilang pamunuan. Pakinggan natin ang kanyang sagot. Sa tingin mo ba seryoso ang mga Iranian sa kasunduan? Sa tingin ko, seryoso ang mga Iranian na may ligtas ang sarili sa gulo. Maraming problema ang Iran, kabilang ang mga kaguluhang dulot ng ekonomiya nitong mga nakaraang buwan. Lahat ng mga problema na mayroon ng Iran bago magsimula ang sigalot na ito ay nariyan pa rin at karamihan sa mga ito ay mas lumala pa. At ngayon, kalahati na lang ang mga missile nila, wala na silang mga pabrika at wala na silang hukbong dagat. Kung walang kasunduan, ano ang mangyayari? O mali, desisyon yun ng Pangulo na gawin. Umpisahan ko sa pagpapaalala sa lahat na ang antas ng mga parusa sa Iran ay pambihira. Ang presyo sa Iran ay matindi at sa tingin ko, maaari pang dagdagan yun. Umaasa akong matapos ang sigalot na ito, nabuksan ang mata ng mundo sa banta ng Iran. Para maintindihan ang asal ng Iran na yon, kailangan nating balikan kung paano ito nakarating sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ito nangangahulugan ng pagbabalik sa 1979 at 79 nung naganap ang Islamic Revolution. Sa totoo lang, kailangang balikan ang panahon ng Qajar Dynasty sa Iran noong ika-11 na siglo
para makita kung paano ang mga desisyong ginawa noon ng naghaharing Uri ay may epekto pa rin sa Iran hanggang ngayon. Oh, hulaan mo kung ano. Iyan mismo ang ginagawa namin sa podcast naming. May ilang bahagi at nakakalabas lang na yung araw. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin na yon, siguradong pakinggan mo ito. Pwede mo itong panoorin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo rin panoorin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa screen mo.